First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nalapnos ang isang lalaki sa Maynila matapos masabugan dahil umano sa tumagas na LPG. Nabagsakan pa siya ng nasusunog na lona kaya nadagdagan ang lapnos sa balat. Ang unang pinagdalhang ospital, hindi umano sila tinanggap. Umaapela ngayon ng tulong ang pamilya sa gamutan. At nakatutok si Jomer Apresto. Hindi gaanong hagip sa CCTV pero matatanaw ang isang tao na tumatakbo habang nasusunog ang kanyang katawan. Sa Barangay 871 sa Pandacan, Maynila, lapnos ang balat ng 41 anyos na si Anicete Benito matapos siyang masabugan ng LPG. Ayon sa barangay, nangyari ito habang naghahanda siya ng lulutuing pambentang almusal. Gamit ang fire extinguisher ng barangay, dali-dali raw nilang sinubukang apulahin ang apoy. Agad din daw pinuntahan at ginising ng biktima ang dalawa niyang anak. Kumuha siya ng kumot para basain, para maano yung kalan, matakpan. Para yung dalawang bata, para maitawid niya palabas. Matapos makalabas ng bahay ang kanyang mga anak, sakto naman na nabagsakan ng nasusunog na lona ang katawan ng biktima. Kaya nadagdagan palalo ang lapnos sa kanyang balat. Pagkalusan ng lona, mano sa katawan niya. Kaya nakaubad kayo siya eh. Kaya ang bilis ng kapit ng ng lona sa kanya. Agad namang isinakay sa mobil ng barangay ang biktima papunta sa pagamutan. Pero sabi ng anak ng biktima, hindi agad tinanggap sa ospital ang kanyang tatay. Bakit niyo po hindi tinanggap kung kailan critical na po? Nakita niyo naman po yung kalagayan ng tatay ko noon. Hindi niyo man lang po binigyan ng first aid. Tinanggap naman ang biktima sa Philippine General Hospital at makalipas ang 11 oras na operasyon, stable na ang kanyang kondisyon pero kinailangang bendahan ang kanyang buong katawan. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa ospital na sinasabing hindi tumanggap sa biktima pero wala pa silang opisyal na pahayag. Base sa Republic Act 8344, maaaring patawan ng parusa o penalty ang isang ospital na hindi tumanggap o hindi nagbigay ng karampatang lunas sa isang pasyente sa emergency cases. Nananawagan naman ng tulong sa lokal na pamahalaan ng pamilya ng biktima para sa pambili niya ng mga gamot. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog ng LPG. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nahulog sa bangin ang isang truck sa Sultan Kudarat dahil umano sa nawalang preno. Hindi bababa sa 9 na sakay ang patay. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nagkagulo ang mga tao sa gilid ng Highway 70 sa Barangay Cristian Nuevo sa Lebac, Sultan Kudarat, pasado alas 5 kahapon. May mga nakaupo sa gilid ng kalsada na duguan at halos lupaypay na. Ang mga sugatan, pasahero pala ng isang mini dump truck na nahulog sa bangin sa tabi ng kalsada. Ayon sa Lebac Municipal Police, 24 ang sakay ng truck kabilang ang driver. Galing daw ang mga biktima sa Barangay Poloy-Poloy sa Lebac para sa pamamanhikan para sa mga Muslim. Habang nasa biyahe pa uwi, nawala naman ng preno ang truck pagdating sa pakurba at pababang bahagi ng daan. Nawala ng kontrol ang driver at nahulog sa bangin na nasa 100 metro ang lalim. Yung area talaga, mahirap talaga doon. Kahit nga yung nakausap natin yung mga kapulisan natin na taga doon sa Lebac na pag dumadaan sila doon, careful talaga sila. Kasi kahit nga yung sasakyan mo is yung maayos, ay mahirapan ka talaga. Hindi bababa sa 9 na sakay ng truck ang nasawi. Ang mga residenteng nakakita ng insidente nagtulong-tulong para tumawag ng mga rescuer at agad madala sa ospital ang mga biktima. Bali, 9 na po lahat. Ang sugatan sa lahat po sila is 15. Pahirapan ang pag-rescue sa ilang naipit sa truck na inabot ng hanggang alas 8 ng gabi bago nakuha. Kasi dito sa area namin matataas yung rito, bundok. So medyo matarik ang daanan. Agad isinugod sa ospital ang mga sugatan. Patuloy silang nagpapagaling. Ngayong araw na ilibing na rin ang mga labi ng mga nasawi. Sinisikap namin makuha ang panig ng driver na kabilang sa mga sugatan at nagpapagaling pa sa ospital, gayon din ang panig ng mga biktima at pamilya ng mga nasawi. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa pag-archive ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, binatikos ng ilang senador ang Kamara
na siyang naghain ng reklamong tinawag na unconstitutional ng Supreme Court. Hati rin ng mga senador kung may tuturing bang patay na ang impeachment complaint o maaari pang buhayin. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Inayos na ng Senado ang wording ng motion para sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang subukan pa ni Senate Minority Leader Tito Soto na pigilan ang botohan. Nagmotion siyang ipagpaliban muna ang desisyon habang may nakabinbin pang motion for reconsideration sa Supreme Court. Pero tinanggihan ito ng nakararaming senador kaya natuloy ang botohan. My God, have mercy on your decision. I move to transfer the articles of impeachment to the archives. I so move, Mr. President. Ang resulta, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kabilang sa pumabor sina Senate President Jesus Codero, mga Duterte allies na sina Senadora Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla, pati ang miyembro ng minorya na si Senador Mig Zubiri. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Bumoto man pabor sa pag-archive ng impeachment complaint, may hamon si Senador Erwin Tulfo sa bise. Ang boto kong ito ay hindi para iabsuelto si VP Sara Duterte. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang apat naman na hindi pumabor sa motion, sina Senate Minority Leader Tito Soto at kasamahan sa minorya na si Senadora Riza Ontiveros, pati ang mga miyembro ng mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Hintayin lang ang final decision. Kaya kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Nag-abstain naman si Senador Panfilo Lacson dahil gusto raw niyang hintayin ang final ruling ng Supreme Court. In-archive ng Senado ang reklamo alinsunod sa ruling ng Korte Suprema na null and void ang impeachment complaint sa simula pa lamang dahil labag ito sa one-year bar rule at may mga hindi nasunod ang Kamara sa proseso. Ano nga bang ibig sabihin kapag sinabing na-archive ang articles of impeachment? Ayon sa ilang senador, para itong itinabi na pwedeng ilabas o buhayin muli. Pero para sa ilan, mistulang patay na ang impeachment. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Yes, it's dead, but it's not really buried.
But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag in-archive, kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ang anyay pagmamadali ng Senado sa pag-archive ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lalo't hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema sa apela ng Kamara. Sinagot din niya ang mga batikos na ibinato sa kanya at sa Kamara ng mga senador. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa ginawang pag-archive ng Senado sa impeachment, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, inilibing daw ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Romualdez, hindi raw ang paghahain ng impeachment ang minadali, kundi ang paglilibing nito. Yan daw ay kahit pa hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang Articles of Impeachment. Sabi ni Romualdez, aktibo pa ang kaso at hiningan pa ng Korte ang mga respondent ng kanilang tugon sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Pero pagpuna ni Romualdez, binato raw sila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasin paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair, kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Sabi kasi ng ilang senador, pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment, puntong pinalagan din ng iba pang kongresista. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Kung pinayagan lamang po kami ng Senado na mailatag yung mga ebidensya sa impeachment trial at wala po kaming napatunayan, siguro po pwede po nating masabi na ito'y pamumulitika lamang. Justice! Justice! Justice for the people! Ang pag-archive ng Senado sa impeachment complaint, sinalubong ng mga protesta ngayong araw. Binatikos din ng ilang mambabatas ang ginawang ito ng Senado. Bakit sila nagmamadali? Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Nakakahiya ang desisyon ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. These senators will go down in our Philippine history as cowards, mga senaduwag. Matapos ang aksyon ng Senado sa impeachment, handa na ba ang Kamara na mag-move on at hintayin na lang ang February 2026 para maghain ulit ang impeachment complaint laban sa bise? Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kahit na archive na sa Senado ang impeachment complaint, sabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte, masyado pang maaga para masabing patay na ito. Kaya handa raw sila sa anumang kahinatnan nito. Nakatutok si Marisol Abduraman. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved. Hindi raw inaasahan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senado na i-archive o isang tabi munang Articles of Impeachment laban sa bise. Pinuri ang mga pahayag ng mga senador sa sesyon kahapon. Pero kahit naka-archive na, sinabi ng tagapagsalita ng defense team ng bise na hindi pa rin daw masasabing patay na ang impeachment. I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court on
the motion for reconsideration. Ano man daw ang kahinatnan ng articles of impeachment, handa raw ang defense team ng BISE. I'm really not so familiar doon sa mismong rules ng Senate. Pero narinig nga natin kanina yan na posible namang mabuhay. Sa atin naman, we're ready for any eventuality. Idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang inihayang impeachment complaint. Ngayon, nakatutok daw ang kampo ng BISE sa paghahanda ng komento na hinihingi ng Korte Suprema para sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Binulabog ng pamamaril ang isang paaralan sa Santa Rosa sa Nueva Ecija. Ang biktimang estudyante, pinasok sa silid-aralan at saka binaril ang suspect na dati umano niyang kasintahan. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Mel, nasa critical na condition pa rin sa ospital ang biktima at ang suspect sa nangyaring pamamaril kanina dito sa Santa Rosa Central School dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang mga estudyanteng nakasaksi naman sa krimen, tinutulungan daw ngayon dahil sa traumang dulot ng insidente. Pasado alas 10 ng umaga, makikita ang pagmamadali ng mga emergency personnel sa loob ng Santa Rosa Central School. 2 umunong binaril ang itinawag ng eskwelahan. Ayon sa Santa Rosa PNP, alas 10 ng umaga kanina nang makapasok ang 18 taong gulang na suspect sa eskwelahan at binaril ang kanyang 15 taong gulang na dating kasintahan. According po sa guard, nung una pinigil niya, which is napigilan naman, then inantay niya siguro na maglabasan yung ibang students, sumabay doon. So hindi na na-notice nung security guard na nakapost doon. Pagdating sa classroom ng biktima, pilit daw pinalalabas ang suspect ang dating kasintahan. Nang hindi ito lumabas, dito na raw pumasok ang suspect, binaril ang biktima at saka nagbaril sa sarili. Ang nakita is upper part po ng katawan, which is probably neck at ulo. So waiting pa tayo sa official statement po ng written galing po sa hospital para i-confirm po natin kung ano po talaga ang tama nila. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit sa krimen na isang small caliber .22 snub-nose revolver. Hanggang ngayon, hindi pa raw gaanong makausap ang mga estudyante at gurong nakasaksi sa insidente dahil sa trauma. Kapwa ay sinugod sa Doctors Hospital sa Cabanatuan City ang dalawa, pero kalaunan, inilipat sa Paulino Garcia Memorial Medical Center ang suspect. Tumanggi pang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima at suspect, maging ang mga kawani ng ospital. Ang eskwelahan naman, pansamantala munang isinara. Ayon sa panggaming gwardiya na nakausap ng GMA Integrated News, sinisita nila mga hindi estudyante sa eskwelahan na gustong pumasok, pero hindi raw sila nagsasagawa ng pagkapkap. Kung lisisyado po kaming gwardiya, pwede kami kumapkap ng tao. Mel, patuloy pang iniimbestigahan ng Santa Rosa PNP kung saan nakuha ng suspect yung ginamit na baril at kung ito ay lisensyado. Ang tinitingnan rin ng PNP yung social media account ng suspect dahil posibleng may mga senyales na rito ang suspect. Yan ang latest mula dito sa Nueva Ecija. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Ikinatuwa ng ilang magsasaka ang suspensyon sa imported na bigas sa panahon ng anihan sa Setyembre at Oktubre. Pero sabi ng isang grupo, panandalian lamang na makakaluwag yan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa isang tindahan sa Mega Q-Mart, Quezon City, 50 pesos na lang ang kilo ng imported rice mula sa 60 pesos noong nakaraang taon. 38 pesos naman ang kilo ng local rice mula sa dating 45 pesos. Yung budget na imbis na papunta sa bigas, madadagdag na lang po sa ulam. Nagsimulang magmura ang bigas nang bumaha ang imported rice dahil sa mababang taripa. Pero umaray ang mga magsasaka dahil nabarat na sa 8 to 10 pesos per kilo ang bentahan ng palay. Kasi sa ngayon pag may imported, bumabang presyo, hindi namin mabawi yung mga puhunan namin. Kaya pinasuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang importasyon ng bigas sa Setyembre at Oktubre, mga panahon ng anihan kung kailan inaasahang may sapat namang bigas para hindi lubhang tumaas ang presyo. Ikinatuwa ito ng ilang mga magsasaka sa Nueva Ecija at sana nga raw mas tagalan pa ang suspensyon. Maganda na rin yun. So naramdaman na rin ng mga magsasaka natin na umaani ngayon.
prices. Tingin ng Ibon Foundation, panandalian lang na makakaluwag ang mga magsasaka dahil hindi pa rin sapat ang suporta ng gobyerno sa sektor ng agrikultura. Pag kulang na ulit ang supply, aaray na naman ang mga mamimili o aasa na naman sa import. Kung hindi na-address yung dahilan kung bakit mahal yung produksyon ng bigas, yung kakulangan ng suporta ng gobyerno, paikot-ikot lang yung problema. Sabi pa ni dating DA Undersecretary Fermin Adriano, dahil may pumasok ng stock ng imported na bigas, pwede itong i-hoard para ibenta sa mahal na presyo. Katulad itong ginawa nila last year nung yung presyo, tumataas ang tumataas, kahit marami ng stock, ayaw nilang i-release. Eh ngayon, nakita nila na, import ba ng 2 months? Sasabihin nila, import ba ng 2 months? Di walang supply, sasabihin nila, di pwede natin taasan ng presyo. Pero hindi nakikita ni Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development ang pagmahal ng bigas. Sabay giit na tinututukan ng administrasyon ang sektor ng agrikultura. Even if we suspend the importation and during the harvest season, that is from in September and October, there will be enough supply. The availability of rice close to what it is during normal times. It's not likely going to cause increases in inflation. Wala pang paggalaw sa presyo ng binibentang bigas ng rice retailer na si Maynard. Pero may dagdag na raw ang pasa ng kanilang supplier. Posibleng umakyat. Dahil ngayon pa lang nag-uumpisa na na tumataas mga dating nakukuha namin plus 20, plus 50 per 25 kilos. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Punuan na ang emergency room ng ilang ospital dahil sa leptospirosis. Ang gym na nga ng NKTI ay ginawa ng lepto ward. Sa gitna niyan, may nilinaw ang DOH tungkol sa pagkapuno ng ilang ospital. At nakatutok si JP Soriano. Isinugod dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI si Mike matapos magsuka at sumama ang pakiramdam. 2 araw yan matapos lumusong sa mga bahang dulot ng mga bagyo't habagat sa Taytay Rizal para bumili sana ng pagkain. Sininat na ako, sumakit na yung mga kasukasuwang ko. After past 1 day, hirap na ako, sakit na ng buong katawan ko, pati lalit binti ko, sir. Ayun po, hindi na po makalakad. Dito na kumpirmang may severe acute leptospirosis si Mike at kailangang mag-dialysis dahil apektado na ang bato. Isa lang siya sa may 50 may leptospirosis na naka-admit ngayon sa NKTI. 4 ng may lepto ang pumanaw sa ospital. Ayon sa pamunuan ng NKTI, dahil overcapacity na ang dami ng mga pasyenteng dinadala sa emergency room, kinonvert na rin nila ang kanilang wellness center o gym bilang isa sa mga ward nila. At narito po ngayon naghahalo ang mga pasyente ng iba't ibang sakit, pati na rin po yung mga pasyente ng leptospirosis. Dahil diyan, may mahigit 100 pasyente na sa emergency room na hanggang 64 lang sana ang kapasidad. Ginawa na ring lepto ward ang gym ng ospital para sa mahigit 20 pasyente. Ang mga matitinding kaso nasa mga regular ward at ICU. Ang pumupunta sa amin dito sa institution namin, sa NKTI, ay mga malulubhang kaso ng leptospirosis na nangangailangan ng dialysis kasi pumapalya ang kanilang bato. Bukod sa bato, tinatamaan na rin ng leptospirosis ang baga ng ilan. Yung ibang pasyente po, nagkakaroon ng dugo sa kanilang baga. So nagdudura sila ng dugo. Tapos pag in-x-ray po natin sila, yung lungs po nila puting-puti na. Ibig sabihin po, dumudugo talaga sa loob. Bukod sa NKTI, punuan na rin ang emergency room ng Ospital ng Maynila o OSMA dahil sa mga dami ng dinalang may leptospirosis. Pero ayon sa Department of Health, hindi bababa sa 15 pang DOH at GOCC hospitals ang kayang tumanggap ng lepto patients. Ang datos nga natin mula July 13 hanggang August 6, 2025 ay 1,272 cases nationwide. 45% na mas mababa sa naranasan natin na 2,000 cases noong parehong panahon nung nakaraang taon. Itinanggi ng Health Department na may kinalaman sa pagkapuno ng mga ospital ang zero balance billing policy na binanggit sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos.
Nung panahon rin na nagsona, yun yung panahon na ang daming ulan, hindi ho ba? At ang incubation period ng leptospirosis na 1 to 2 weeks. Ito na ho talaga yung panahon na inaasahan natin. Paalala ng DOH sa mga hindi makakaiwas sa baha, magbota, agad na maghugas ng paa at maligo pagkatapos at uminom ng gamot pangontra sa leptospirosis sa loob ng 24 oras. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hinarang ang dalawang lalaki habang itinatakas ang mga tinangay umano nilang e-bike sa San Juan City. Depensa ng mga suspect na pag-utusan lang silang imaneho ang mga e-bike papuntang Tondo sa Maynila. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa makipot na kalsadang ito, sakop ng barangay Salapan sa San Juan, idinaan ng kawatan ang e-bike na kanyang tinangay. Lumabas ang suspect sa Aurora Boulevard at dito siya binuntutan ng isa pang e-bike. Ayon sa San Juan Police, nakaw din ang ikalawang e-bike na itinatakas ng ikalawang suspect. Ang nakawan, una na palang naialarma sa barangay. Na-monitor nila na may huminto tricycle at paikot-ikot at eksakto na kinukuha yung e-bike. Agad na itinawag sa mga pulis na nakadeploy sa boundary ng San Juan at Maynila ang papatakas ng mga suspect. At pagdating malapit sa kanto ng Araneta Avenue at Aurora Boulevard, naharang ang mga suspect at na-recover ang mga tinangay na e-bike. Gumamit po sila ng gunting lang, pansikwat doon sa mga ignition ng e-bike. Kaya madali po nilang napapaandar. Pepe, mga taga-San Juan ba to, itong mga suspect? Hindi po, taga Manila. Ayon sa mga suspect, nautusan lang silang imaneho ang mga e-bike mula San Juan patungong Tondo sa Maynila. Bibingad daw po kami 2,000 pera. Tapos, dadrive lang daw po namin. Tiga-Tondo po kami, hindi po namin alam San Juan na to. Nag-computer po kami nung araw na yun, sir. Tapos po, sinama po kami ng dalawang lalaki. Tapos sabi po sa amin na kailangan niyo sumama. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Hanggang sa kanyang state visit sa India, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos ng Indian media tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit niyang maliit lang ang papel niya roon at siya'y isang interesadong tagapagmasidlang. Live mula roon, nakatutok si Salima Refran. Salima? Mel, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4:30 na ng hapon dito sa Bengaluru sa India, kung saan nga pinagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang state visit dito sa India. Pero bago umalis ng New Delhi, nagkomento ang Pangulo tungkol nga sa in-archive na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa panayam ng Indian program na First Post, tinanong ang Pangulong Bongbong Marcos kung suportado ba niya ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Your relationship with the Vice President, Sara Duterte, I know you've refused to comment on the impeachment process, so let me ask you point blank, do you support the removal? I've not refused to comment on the impeachment process. I've just made it very clear that the executive, the President, has very little role to play in that process. So we are of course very interested parties, very interested observers, but it doesn't go beyond that. Tinanong rin ng Pangulo kung naniniwala siyang may kakayanan si VP Duterte na isagawa ang isang assassination plot laban sa kanya. The charge against her to hatch an assassination plot, you worked with her. Do you think she's capable of something like that? Oh. I don't know. But I'm really not in a position to say what that's about, but you have to be careful. But then, in my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Sa harap naman ng mga negosyante, mambabatas, akademya at mga miyembro ng Observer Research Foundation sa New Delhi, sinabi ng Pangulo na may mga pilit na pinapalabnawang usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not.
Walang tinukoy na bansa o personalidad ng Pangulo, pero gumagamit raw ito ng maling impormasyon at nagpapalaganap ng sariling naratibo. Ayon pa sa Pangulo, kailangan raw naaayon ang mga claim o pag-aangking ito sa itinakda ng international law, tulad na lang ng sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling. Such misinformation or inaccurate narratives distract us from calling out illegal and unlawful actions for what they are. Violations of international law. There are those who seek to discredit international legal procedures and dismiss binding rulings to cloak opaque claims with a semblance of legitimacy. Malaki ang maiaambag ng ugnayan ng Pilipinas at India rito. Bago tumulak pa India, nagtapos ang Joint Maritime Cooperation Drills ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea at South China Sea. Lumipad naman ang Pangulo at ang kanyang delegasyon pa Bengaluru o Silicon Valley ng India para sa bahagi ng kanyang state visit sa India. Agad sumabak ang Pangulo sa mga pulong sa mga negosyante at mga kumpanya sa larangan ng teknolohiya, kalusugan at pharmaceuticals. Samantala, humarap rin ang Pangulo at ilang miyembro ng kanyang gabinete sa Philippines-India Business Forum. 18 business agreements sa pagitan ng Pilipinas at mga Indian companies ang pinirmahan sa kasagsagan ng state visit ng Pangulo sa India. Mel, mamayang gabi nga ay makakapulong ng Pangulo ang gobernador ng Karnataka. Ito yung estado nga nakakasakop dito sa Bengaluru bago siya dumalo sa banquet dinner na inihanda para sa kanya. At yan muna ang latest mula nga dito sa Bengaluru sa India. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Good evening mga kapuso! Napuno ng love at pasasalamat ang reunion ni Paulo Contis at ng kanyang mga anak sa dating asawang si Lian Paz. Nakasama rin nila ang kasalukuyang partner ni Lian na kanyang pinasalamatan. Makichika kay Aubrey Carampel. Lahat silang tatlo mahal ko, siyempre. Pero yung sa dalawa, yun medyo malalim-lalim na yung pagkukulang ko. Naging emosyonal si Paulo Contis nang mapag-usapan ang tatlong anak sa Fast Talk with Boy Abunda noong 2023. Bukod sa bunsong si Summer, anak nila ni LJ Reyes, matagal na ring hindi nakikita ni Paulo sina Celine and Sonia na mga anak niya sa dating asawang si Lian Paz. Dahil aminadong maraming pagkukulang, nagpasalamat siya kay Lian at sa partner nito sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Thank you for doing a great job sa mga bata. Doon swerte ako kasi mabait yung Jan. Ang pinaka-importanting sorry na pwede ko ibigay are for my kids. Sorry for failing as a father. But I hope they know that I'm trying to be a better person. I'm trying to be a better father. 2 years after, nag-post si Paulo ng reunion nila ni Celine at Sonia. Sabay pasalamat kay Lian sa anyay pagiging kind at forgiving. May litrato rin siya kasama ang partner ni Lian na si John na pinasalamatan niya dahil sa pagpayag na makasama sina Lian at kanyang mga anak. Anya, hindi niya sasayangin ang pagkakataon at nangakong mananatili ang kanyang constant communication sa kanilang lahat. Binati niya rin ito ng happy birthday, sabay pasalamat sa kanilang nabuong pagkakaibigan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Arestado ang isang recruiter na wala nang ang permit, pinagsasamantalahan pa umano ang mga aplikante na inalok ng trabaho abroad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkabigay ng senyas, agad pinasok ng NBI Cavite District North ang motel na ito sa Naik, Cavite. Inaresto kami namin sa salang illegal recruitment. Okay? Staff pa, acts of lascivious business. May karapatan kang tumahimik. Huli ang 44 anyos na suspect habang kasama sa kwarto ang isa na naman na dapat niyang bibiktimahin. Pagdating sa tanggapan ng NBI sa Cavite, di nakapigil ang ilan sa mga umano'y naging biktima niya. Nalaman ba ako? Ayon sa NBI, nagre-recruit online ang suspect ng mga gustong maging mekaniko at masahista sa abroad. Hinihingan niya umano ito ng 20,000 na placement fee
at nire-require na magkaroon sila ng one-on-one session. 90,000 pesos kada buwan ang pangakong sweldo ng suspect sa kanyang nire-recruit at kapag kumagat na sa alok, doon na nangyayari ang umunoy pang-aabuso sa mga aplikante na pawang mga lalaki. Sila ay nanggaling pa sa iba't ibang parte ng bansa. Kasama na nga sa Aklan, Cagayan, Isabela, Bicol, pati na sa Cavite. At sila ay pinangakuan ng trabaho sa Japan. At the pretext of conducting training activity ay minumulest niya ng sexual. At marami sa mga ito ay nagreklamo rin nga sa pang-aabusong sexual na ito, maliban pa rin sa illegal recruitment. Ayon sa NBI, bukod sa pang-aabuso, illegal ang pag-recruit ng suspect. Wala akong kaukulang permit o lisensya ang nasabing recruiter para mag-conduct ng overseas recruitment. Sa initial investigation natin, lumalabas na ang kanyang recruitment activities ay nagsimula as far as 2019 at marami na nga siyang nabiktima. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng suspect na nakaharap sa reklamong acts of lasciviousness at illegal recruitment. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, naging bagyo na ang isa sa dalawang low-pressure area na minomonitor po ng Pag-asa. Ito yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 2,730 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, pahilaga ang kilos nito sa ngayon pero sa mga susunod na araw ay posibleng magbago at maging pakanluran kaya may tsansang pumasok na rin yan sa PAR, maaring sa linggo po o sa Lunes. Magpapatuloy naman ang pag-ulang dala ng LPA sa loob ng PAR at habagat. Huling nakita ang nasabing LPA sa coastal waters ng San Fernando City, La Union. Sabi ng Pag-asa, nasa medium na ang tsansa nitong maging bagyo lalo't nasa dagat na ito ulit. Kikilos ito pakanluran at posibleng tuluyan ang makalabas ng PAR bukas ng gabi o sa Sabado. Dahil pa rin sa LPA at habagat, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Luzon, gaya ng Bicol Region, Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao. Pagsapit ng tanghali at hapon, posible na rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. May matitinding buhos ng ulan sa ilang lugar na posibleng magdulot pa rin ng baha o landslide. Sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng pag-ulan kaya patuloy na mag-monitor. Para hindi na maulit ang baha sa North Luzon Expressway kamakailan, non-stop na ang paghakot ng basura mula sa Kaingin Bridge sa pagitan ng Valenzuela at Bulacan. May gagawin ding imbakan ng tubig ulan doon. Nakatutok si Oscar Oida. Bit-bit ng mga backhoe on barge, mga heavy equipment na kayang maghukay at magsako ng debris mula sa ilog. Sinimulan ng pamunuan ng Valenzuela, katuwang ang Metro Manila Development Authority, ang malawakang cleanup operation sa Kaingin Bridge na hangganan ng Maykawayan at Valenzuela. Dito bumabara ang sangkatutak na basura na nagiging sanhi ng pagbaha sa lugar pati sa North Luzon Expressway. Mula pa raw nitong Hunyo, non-stop na sa paghahakot ng basura. Tigit na 8,100 cubic meters, imagine nyo, ng basura, water lily ang nakuha po ng equipment ng Valenzuela. Wala pa yung equipment po that time ng MMDA, yung joint task force natin. So 400, just to give you an idea, 450 trucks na po ang pinull out natin. Galing pa lang sa isang lugar. Malaki ang maitutulong yan sapagkat alam naman natin na pag nabarahan dito ang tubig, may ipit at magkakos din ang flooding sa NLEX. Hindi lang sa NLEX, kundi iba pang parte ng Metro Manila. Ang operator ng NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation, bukod sa pagtulong sa paglilinis, ay may gagawin unong malaking cistern sa lugar na posibleng pag-imbakan ng tubig ulan bago pa man ito maging sani ng pagbaha. Kung alam ninyo yung meron dyan sa Bonifacio Global City na nasa may Burgos Circle, kokopyahin ho natin yung modelo na yon. We will have bigger capacity now. Kasi nagbabago, may climate change, mas malaki na ho ang nagiging epekto nito sa ating expressways at hindi lang naman sa expressways natin. Kabuuan na yan eh. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Humihingi na ng tulong ang Department of Justice sa mga eksperto ng University of the Philippines at Japan para sa mas advanced na pagsusuri ng mga butong nakuha sa Taal Lake. Paniwala ng DOJ na pwede pang makuhanan ng DNA ang mga buto, lalo na yung mga buhok at ngipin. Taliwas sa sinabi ng PNP. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos sabihin ng PNP na walang nakuhang traces ng DNA profile ang forensic group sa mga butong inisyal na nakuha mula sa Taal Lake, hihingi na raw ng tulong ang Department of Justice sa University of the Philippines Anthropology at Forensic Pathology Departments pati na sa bansang Japan. Ito para bigyang daan daw ang mas advanced na pagsusuri lalo na sa mga bagong nakuhang bungo na may ngipin at buhok. The Secretary still believes, especially with the teeth, lalo na po yung buhok, na pwede pa natin to ma-DNA. Sabi ni Clavano, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng mga labi ng tao sa Taal Lake. Sa dive nitong July 29, naka-recover ng mga buto kung saan ang isang bungo may mga ngipin pa na pinaniniwalaang may nakatagong DNA profile. May underwear din na nakuha sa dive noong July 30. 4 na sako naman ang na-recover. Kabilang narito ang tila isang set ng mga buto ng katawan ng isang tao. July 31, may bungo ulit na nakabalot pa sa tela ang na-recover ng mga divers. Sa dive noong August 1, may mga buto rin na nakuha, pati na ang hinihinalang buhok ng tao. May nakuha ring damit na may naka-imprint ng rosas, jacket, pantalon at bra. Nitong August 2, may nakuha ring hinihinalang buto ng tao. Pati na nitong August 3, bukod pa sa mesh net at 2 sakong may sinkers o pampabigat. At nitong August 4, kahina-hinalang bagay din sa loob ng mesh net ang na-recover. We have yet to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen, given the number of bones that we have seen. Liban sa DNA sample, isa sa mga pwedeng maging daan para ma-identify ang isang individual ay sa pamamagitan ng mga ngipin. Kaya makikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. We'll also start to look for dental records and create a dental bank record, if that's what you call it, so that we can identify also kung sino talaga itong mga to. Samantala, sinabi ng NAPOLCOM na bukod sa inisyal na 18 pangalan ng mga pulis na ibinigay ni Patidongan, may ibang mga pulis pa raw na tinitingnan at iniimbestigahan ng ahensya. Aminado ang pinuno ng NAPOLCOM na may nagtangka at may magtatangka pang banghimasok sa ginagawa nilang investigasyon. Marami na akong nakikialam, marami na akong nagsusubok mag-interfere. Pag sinabi ko pa ho yung rango ng mga general na yun, marami pa lalong makikialam. Kinumpirma naman ni Patidongan na patuloy siyang nakakatanggap ng banta. Marami, katulad nung kagabi, may sasakyan doon, paikot-ikot, at ngayon tinik ko yung plaka, hindi tugma doon sa sasakyan. Hindi lang sila makakapasok doon sa kung saan ako naroon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Hindi na umabot sa bangko ang mahigit 100,000 pisong ide-deposito sana ng isang lalaki sa Caloocan City. Tinangay ang pera ng mga nag-aabang na riding in tandem na nakipagbuno pa noong una sa biktima. Nahuli kami yan sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Exclusive! Tila may inaabangan sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Caloocan ang 2 lalaking nakuna ng CCTV. Dumaan ang isang lalaki na dinikitan at tinutukan ng baril ng isa sa mga nag-aabang. Nagpambuno ang 2 kaya bumaba na ang rider. Nung nakita ng driver natin na parang nahihirapan yung kasamahan niya, tinulungan niya. Yung driver mismo ang kumuha ng pouch. Tumakas ang riding in tandem. Tangay ang mahigit 152,000 pesos na dala ng biktima at idideposito sana sa bangko. Ang hindi nila alam, may nakakita sa pang-hold up nila sa biktima. Hinabol niya po yung riding in tandem hanggang sa nabutan niya at ito'y binangga niya. Natumba ang riding in tandem. May mga pulis sa area kaya agad na nahuli ang rider. Nakatakas ang kanyang angkas. Ang tinangay na pera, nabawi ng mga otoridad. Sa investigasyon ng Caloocan Police, may kasabwat ang mga suspects sa pinagtatrabahuan ng biktima na siyang taga-deposito sa bangko. Na-pattern na po siya. Sa tingin po namin may tipster po dun sa loob na nagsasabi, palabas na dito si
magdideposit na yan, abangan nyo na yan dyan. Napag-alaman din ng mga otoridad na kasama ang mga suspects sa grupong sangkot sa ibang robbery holdups sa lugar. Nakausap ng GMA News ang naarestong suspects. May mga sugat siya sa noo, paa at sa iba't ibang bahagi ng katawan. No comment siya sa tanong ng pagnanakaw. Kaya na ba naman? Humabol po sa amin. Bakit kayo hinabol? Comment na ako, ma'am. Yung akusasyon na kayo ay nang hold up daw. No comment na rin, ma'am. Patuloy ang manhunt operation ng Caloocan Police sa kasama ng suspect na dati na rin daw nasangkot sa iba pang krimen. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. May tuturing na raw na dismissed ang impeachment complaint sa bise nang i-archive ito ng Senado kung pagbabasihan ng desisyon ng Korte Suprema ayon sa isa sa constitutional framers. Pero ang tingin naman ng iba pang law expert, pwede pa yang buhayin sa pamagitan ng tamang mosyon. Nakatutok si Mark Salazar. Thank you once again. Good evening. Ngayong in-archive na ng Senado ang impeachment complaint, ano ang mangyayari kung katigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration at payagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Tinanong namin ang mga eksperto sa constitutional law. The Senate can always retrieve the articles from the archives. It is without prejudice to bringing it back if necessary. Natutulog siya ng deep sleep siya ngayon sa Senado hanggang buhayin siya ng isang tama na motion. Pero may ibang punto si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Tinukoy niya ang mismong desisyon ng Korte Suprema kung saan nang i-archive ng Kamara ang tatlong naunang impeachment complaint, itinuring ito ng Korte na dismissed. Sabi ng Supreme Court, pag in-archive, it amounts to a dismissal. Well, I don't know what there's, but if you follow the Supreme Court decision, Supreme Court said that when it was archived, it amounted to a dismissal of the charges. At kung paninindigan naman ng Korte Suprema ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bise, mukhang refiling po ang susunod na mangyayari sa House of Representatives. Whatever is the ruling, the final ruling of the court, I would say we should abide by it because that is part of the law of the land and that is our system. Kung ano man ang magiging pasya ng Supreme Court, may mga kwestiyon sa tila butas umano sa desisyon. Una, paano daw nasabi ng Korte Suprema na nalabag ang one-year ban nang iakyat ng Kamara sa Senado ang fourth impeachment complaint matapos nilang i-archive ang tatlong naunang complaints? Malinaw kasi na inunang desisyonan ng House yung fourth complaint bago pa nila dinesisyon na naman yung tatlo pa na complaint. Paano yun maging bar dun sa pang-apat na complaint? Nauna ngang inaksyonan ng House through a plenary vote yung pang-apat na complaint. So yung logic medyo questionable na. Isa pang tanong, maituturing bang initiated ang tatlong naunang complaint kahit hindi ito na-refer sa isang House committee? Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, binago ng kasalukuyang Supreme Court ang naunang interpretasyon na initiated o nasimula ng isang impeachment proceeding kung ito ay na-refer na sa isang komite. The interpretation we gave in Francisco versus House is the one that was modified in the present case. Because in the present case, the Supreme Court said that the three complaints were initiated even if they were not referred to the committee because they were archived and later on with the lapse of the 19th Congress, they were terminated and dismissed. Sa ibang parte ng SC decision, hinahanapan din ng due process ang Kamara dahil hindi raw pinasagot muna si Vice President Sara bago inakyat sa Senado ang complaint. Isa raw itong bagong kondisyon ayon kay Monsod. When the Supreme Court decision came in with these new conditions, ngayon sasabihin ng mga senador, hindi nag-comply ang House. Of course, they did not comply because it was non-existent
at the time. Walang shortcoming yung House. Kung ano man daw ang desisyon ng korte, mahalagang natalakay ito ng komprehensibo at naipaliwanag ng husto sa publiko. Hindi nagsagawa ang Supreme Court ng oral arguments. Sana mayroong oral argument dito sa MR upang mapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano talaga ang dahilan na hindi pwede itong kasalukuyang articles at ito ay medyo pumasok doon sa 1-year ban. Bakit? Bakit na ban yan na hindi naman refer sa committee? Bigyan ng pagkakataon ng House to hear their side in an oral argument kung bakit hindi pa initiated ito by the time they adopted their own complaint, hindi pa initiated itong tatlo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bukod sa rehabilitasyon ng EDSA Busway, 2 pang bagong istasyon ang itatayo ng Department of Transportation. Nakatutok si Joseph Moro. Sakay ng EDSA Bus Carousel, tinunguni ng Transportation Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman ang North EDSA Station ng EDSA Busway. Ang maaliwalas, may maayos na pasilidad at kompleto sa signage na istasyon. Gustong gayahin sa lahat ng istasyon ng EDSA Busway. Gaya sa Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe, nakabilang sa Phase 1 ng rehabilitation. Ayon sa DOTR, 250,000 na mga commuter ang nakikinabang sa EDSA Busway araw-araw. Tama na yung pagiging car-centric natin sa pag-iisip sa transport infrastructure. Kailangan maging commuter-centric naman tayo. Yung access ng PWDs po at saka ng mga kababaihan, bata po at saka yung mga buntis. Senior citizens. Although yung iba pong stasyon, merong elevator at escalator. Yung iba po kasi maliit. Manipis. So tingnan po natin kung anong magandang ipinapaubaya ko po sa mga eksperto kung ano po ang magandang solusyon. Ang rehabilitasyon ng EDSA Busway sasabayan ng pagtatayo ng 2 bagong istasyon sa Cubao sa Quezon City at sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa Parañaque. Target na matapos ng DOTR ang proyekto sa susunod na taon. Kasama na rin sa proyekto ang papalitang overpass na tinaguriang Mount Kamuning. Kaya nga pinili natin yun as 2 new stations kasi nga madaming sumasakay. Aabot sa kalahating bilyong piso ang rehabilitasyon na ginawa sa kabila ng 100 billion pesos na budget cut ng DOTR, bagay na ayon sa DOTR at DBM ay nakakadelay sa malalaking proyektong pang-infrastruktura tulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Project. Bahagi ng pondo ng mga proyektong ito inutang sa ibang bansa. Paliwanag ni Pangandaman, ang tinanggal na 100 billion pesos sa DOTR para sa taon 2025 ay inilipat ng Kongreso sa ibang proyekto. Nakapool yung lahat ng binawas and then ilalagay nila sa mga programs and departments na priority nila during that time. Ang pera sa EDSA Bus Rehabilitation kinuha sa continuing appropriation o perang hindi nagastos ng isang taon. 200 billion pesos ang proposed budget ng DOTR para sa susunod na taon. Kaya umaasa ang DOTR at DBM na hindi masyadong matatapyasan ang budget. Bukod kasi sa EDSA Busway Rehabilitation, pinapaganda na rin ang ilang active transport infrastructure tulad ng elevated bike lanes at paradahan ng mga pampublikong sasakyan sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mismong si Vice President Sara Duterte naman ang nagsabing tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo sakaling may mga impeachment case pang isampa sa kanya sa hinaharap. Pero ang desisyon ng Senado sa huling impeachment case na tinalakay nito, kailangan anyang irespeto. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Emil, kailangang respetuhin ang desisyon ng Senado. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng Senado ang articles of impeachment laban sa kanya.
Matapos dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival Celebration ng Davao City, humarap sa media si Vice President Sara Duterte. Sabi niya tungkol sa pasya ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban sa kanya. Kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Pero magpapatuloy anya ang kanilang paghahanda. Kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Nakipagkita rin si VP Duterte sa kanyang legal team at sa petitioners na nagsulong sa dismissal ng impeachment sa isang Thanksgiving celebration. Ayon sa Facebook post ni Davao City Councilor Attorney Luna Acosta na isa sa mga petitioner, kailangan pa nilang maghain ng komento sa motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Anya, kumpiyansa sila sa kanilang legal arguments. Sinagot rin ni Duterte ang sinabi ni Palace Officer Attorney Claire Castro na meron silang impormasyon na pumunta umano ang bise ng Kuwait nang walang travel authority. Dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Emil, matapos ang misa ng pasasalamat ay dinaluhan naman ni Vice President Sara ang pagtitipon ng mga barangay officials sa Davao City dito sa Rizal Park. Emil. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Tinitimbang pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapalaran ng online sugal sa bansa. Maaari niya itong maging problema kung tuluyang ipagbabawal. Kung bakit alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Inabangan pero walang banggit sa State of the Nation Address tungkol sa online gambling sa gitna ng pagkakalulong at pagkabaon sa utang ng mga tumataya rito. Kaya itinanong ko ito sa Pangulo sa panayam para sa kanyang podcast. Why was the issue of online gambling not included in your SONA? Because we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. And to this end, I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. Ayon sa PAGCOR, nasa mahigit 130 billion pesos ang nakolekta ng gobyerno mula sa online gambling platforms noong 2024. Mahigit 30,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa mga ito. Ang tinitimbang pa ng Pangulo, baka lalo lang maging problema kung tuluyang ipagbawal ang online gambling. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Yan talagang wala na tayong regulation. That was the same argument in banning POGOs. Ganon din po yung mga pinapalutang na argument nun. What makes this different? Because this is not a criminal enterprise. What we're trying to solve is that na hindi malubog sa utang ang mga hindi naman wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? Isinasapilal ng Bangko Sentral ang panuntunan para sa mga bangko, e-wallet at financial institutions para protektahan ang publiko, kabilang ang mas mahigpit na identification ng mga maglalaro at paglimita sa halaga at oras sa pwede nilang ubusin sa pagsusugal online. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sangretera killed it! Newest action queen na nga ang turing ng Encantadix kay Bianca Umali dahil sa galing niya sa mga action scenes sa Encantadia Chronicles Sangre. At siya pa nga mismo ang gumagawa ng stunts. Makichika kay Aubrey Carampel. Mula sa pagsagip ng mga sakay ng isang school service, paglaban sa mga hold-upper sa bangko, at pagharap sa mga miyembro ng pistol gang, walang inurungan si Tera.
na ngayon ay kilala na sa mundo ng mga tao bilang ang tagapagtanggol na si Sangre. On point ang action scenes ni Bianca Umali sa Encantadia Chronicles Sangre na bunga raw ng pinagdaanang intensive trainings gaya ng martial arts at hand-to-hand combat. Dahil sa intense scenes ni Bianca na hanggat maaari siya raw mismo ang gumagawa ng stunts, tinagurian siya ng Encantadix bilang bagong action queen. Very proud si Kapuso Prime Gem sa mga ipinapalabas na episodes na mas nagiging intense at exciting, lalo't unti-unti nang nalalaman ni Tera ang kanyang pinagmulan at tunay na pagkatao. Buti naman nakarating ka, Sangre. Nasaan yung humingi ng tulong? Anong ginawa niyo sa kanya? Yung character development niya, yun naman ang ipinagmamalaki ko ate every time na tinatanong ako kung paano mag-grow si Tera mula bata na hindi niya alam kung ano ang purpose niya hanggang sa ma-discover niya kung bakit ba siya ang itinakda. Equally proud ang boyfriend ni Bianca na si Kapuso Prime action hero Ruro Madrid na bahagi rin ng Kapuso Telefantasia. Muling napanood ang karakter niyang si Ibrahim na ipinakita ang dahilan ng pagpanaw, pati ang mga eksena sa Devas, kung saan muli ring nasilayan ng iba pang OG Encantadia characters. I'm just very grateful na muling nabigyan ng buhay ang aking isa sa pinakaminahal na karakter. Mas marami pang fight scenes ang dapat abangan, pati ang napipintong pagkikita ni Tera at ng kanyang Ashti Perena, at kung kailan na nga kaya siya makakarating sa Encantadia. We are very grateful at sana po ay hanggang sa dulo ay mahalin ninyo ang kwento namin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hiniling ng mga residente ng isang subdivision sa Caloocan na kanselahin ang isang certificate ng Prime Water para makapag-supply ng tubig sa kanila. Nakatutok si Marie Zumali. May mga araw daw na tulad nito, walang tulo ng tubig sa gripo, o kaya malabo, madilaw o marumi. Ganito raw ang karanasan ng mga residente sa Tierra Nova Subdivision sa Bagumbong, Caloocan City. Ngayon nga lang po kami nagreklamo, pero all the years ay napakadumi ang tubig. Tinataasan pa nila kami sa magkano ang tubig ngayon, 98 per cubic meter. Kaya nga po, sana nga po ay mabigyan po ng hustisya po. Huwag gawing negosyo, serbisyo sa tao. Kanina nagpunta ang kinatawan ng kanilang Homeowners Association sa National Water Resources Board para maghain ng petisyon upang ipakansela ang Certificate of Public Convenience o CPC ng Prime Water na siya nagsusupply ng tubig sa Tierra Nova. Ang laman po ng petisyon namin is to cancel po yung service ng Prime Water dun po sa amin dahil po sa patuloy po na kawalan ng tubig, then mataas na bill po ng metro nila, and then yung regular po na interruption ng tubig and yung quality po ng tubig na nakukuha namin. Katuwang ang Water for the People Network at samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikauunlad ng bayan, nakipagdialogo rin sila sa NWRB. Ang mga residente napipilitan na lang daw na bumili ng 60 pesos kada drum na tubig para sa paliligo at 25 pesos kada container para sa inumin, habang patuloy pa rin daw silang sinisingil ng Prime Water. Inirereklamo rin nila ang 10 taong extension ng kanilang CPC kahit di naman daw dumaan sa public consultation. Tinitignan na raw ito ng NWRB. Sa isang text message, sinabi ng Prime Water na kumukuha lamang daw sila ng bulk supply o maramihang supply ng tubig mula sa Maynilad. Ang tungkulin lamang daw nila ay ang pamamahagi o distribution nito. Ang solusyon daw ay pangunahing nakadepende sa supply ng tubig mula sa Maynilad. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Maynilad ukol dito. Tungkol naman daw sa nararanasang mahinang presyon, sabi ng Prime Water, ito ay karaniwang dulot umano ng mataas na demand tuwing peak hours. Tinanggap ng NWRB ang petisyon pero anila, kailangan daw muna nilang puntahan itong Tierra Nova Subdivision para personal na masuri ang mga reklamo ng mga residente bago makapagdesisyon sa petisyon. Pag may hindi na comply doon, there will be a corresponding penalty. Sinabi ko kanina, 100 pesos, 200 pesos a day. And then pag na-establish at repetition yan, that can be the grounds for
revocation or suspension of the CPC. May dapat din daw isaalang-alang. For example, kakansilan nyo, paano yung tubig ng tao? Baka naman wala naman pwedeng mag-take over kaagad dyan. So, binabalanse rin naman ng board yung ano. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Sabi naman ng Maynilad na nagbibigay ng tubig sa Prime Water para maisupply nito sa Sierra Nova Subdivision, ang volume at presyo ng tubig na binibigay nila ay batay sa napagkasunduan nila. At base sa kanilang monitoring, wala daw issue sa kanilang panig na makakaapekto sa daloy at pressure ng tubig gripo. Ang mismong distribution sa subdivision naman ay minamanage ng Prime Water. Sama-sama nating abangan ang 7 short films na Ganito Tayo Kapuso na tatalakay sa 7 Filipino core values. Kasama sa mga gaganap sa short films ay ang ilan sa ating favorite Kapuso stars. Kilalanin natin sila sa chika ni Aubrey Carampel. First day high ang naramdaman ni Sofia Pablo at Allen Ansay sa kanilang unang araw sa university. Para i-celebrate ang kanilang pagpasok sa college life, nag-TikTok pa ang dalawa wearing their uniforms. Nag-post din si Allen ng snaps from their new school. Pansamantalang nahinto si Allen ng college at ngayon back to school dahil na-inspire kay Sofia. Last year, sabi ko parang gusto ko na pumasok ng pag-aaral kasi nakikita ko siya na pagsasabay niya naman. And ayun, finally magkaklase na kami ng dalawa. Bachelor of Arts in Communication ang kinuhang kurso ni Sofia at Allen. Advantage nga rin daw nang magkaklase sila. Na-feel namin na mas sa career path namin and work namin yung comms. At least mas matutrain din kami kung paano behind the camera. After ng klase, dumalo sina Sofia at Allen sa exclusive premiere ng Ganito Tayo Kapuso, kung saan tampok ang 7 short films na tumatalakay sa 7 Filipino core values. Featured sina Allen at Sofia sa pelikula tungkol sa pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Dumalo rin si Mikey Quintos na tampok sa short film tungkol sa pagiging makadiyos. Actually, I'm honored na sa amin na-trust yung isa sa mga, for me, ang pinaka-importanting value. Kasi syempre dapat siya yung inuuna natin, di ba? May short films din tungkol sa pagiging masayahin, maabilidad, makabayan, mapagmahal sa pamilya at malikhain. Present din ang ilang Sparkle Stars at Sparkle Kids. Dumalo rin sa screening ang mga opisyal ng GMA Network. Mapapanood ang GMA Ganito Tayo Kapuso sa GTV Blockbuster Blowout sa August 17 sa Trinoma Cinema. Pati sa GTV G-Flix, iHeart Movies, Heart of Asia Channel, at sa GMA. Gayon din sa GMA Pinoy TV, GMA Live TV at Kapuso Digital Platforms. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority na Pilipino, nakatutok kami 24 oras.